Mula sa palasyo, straight from the palace, two of the most trusted DDS voices have joined forces. Para ihatid sa inyo ang mga kwento sa likod ng balita. Unhampered, unadulterated, exclusive, behind the scene. Exclusive, behind the scene. Programang para sa masa. Ang DDS Podcast. Mula sa Israel at Jordan, mga kababayan, tayo po ay nagbabalik dito sa RTVM Radio Booth para sa panibagong episode ng The Digong Diary Special Podcast or DDS Podcast. Ako po si Mocha Uson, ang inyong tagapaghatid ng mga magagandang balita mula rito sa Malacanang at sa iba pang panig ng mundo, basta't may kababayan tayong lumalapit sa gobyerno. Napapakinggan niyo po ang ating programa sa DZRB 738 kHz Radio Pilipinas 1 AM station. Noong mga nakaraang linggo ay ating tinalakay ang makasaysayang pagbisita ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa State of Israel at Hashemite Kingdom of Jordan. Makasaysayan sapagkat ito ang kaunahang pagkakataon na bumisita ang isang Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa dalawang bansa. At dahil nga sa pagbisita ng ating Pangulo ay lalo pang lumawig ang relasyon sa pagpirma ng ilang kasunduang nagpapatibay sa kooperasyon ng Pilipinas at ng dalawang bansa. At sa episode naman natin ngayong linggo, ating mga kasama si Assistant Secretary Rico Judge Janmir Echeverry ng Department of Interior and Local Government o DILG para pag-usapan ng ilang polisiya at programa ng naturang ahensya. Good morning, ASEC RJ. Good morning, Mocha. You've been very beautiful lately. Ay, salamat po. Good morning talaga. At pag-usapan naman po natin, congratulations po pala dahil sa matagumpay na pagtutok po dito sa nakaraang bagyo kay Bagyong Ompong at nakita po ng ating mga netizens sa Facebook, ito nga pong yung sa Central Office Disaster Information Center po o Coordinating Council sa pagtutok ng bagyo. Paano po nakatulong itong 24/7 Disaster Monitoring and Reporting Systems ng DILG Central Office Disaster Information Coordinating Council para sa Bagyong Ompong? Before anything else, thank you for inviting us. And let me say this, si Presidente Duterte lang, as we have experienced in the DILG, ang pinaka-hands-on sa lahat na naging presidente when it comes to disaster. Talagang pinupuntahan niya yung mga nabiktima at talagang kahit delikado pa rin, nag-chopper pa rin siya to nag-aerial inspection pa rin siya kahit ayaw ng PSG na siya papali pa rin dahil nga sa weather. Pero we are very thankful na ang ating presidente is very hands-on and at the same time nakatutok sa disaster. Yung sa 24/7 malaking bagay kasi mas mabilis yung response ngayon ng mga local government, lalong higit kapag may kalamidad na paparating or typhoon na may paparating under the law, na pag ang local government chief ang responsible officer. Ibig sabihin yung mayor at governor ang responsible officer sa lahat ng bagay patungkol sa disaster. So, in this case, ang responsible officer ngayon si Presidente Duterte kasi ang ompong na typhoon more or less covers regions 1, 2 and 3. So, ang kalamidad umabot sa 3 rehiyon. So, kapag umabot ng 3 rehiyon, ang responsible officer talaga ang ating Pangulo. Ayun nga po, nakita namin sa Facebook kasi naglandfall po September 15 yung Ompong. Yes. Tapos kinabukasan, andun na si Presidente, nagsi-situation briefing na sa Tuguegarao. And the same day ay lumipad din siya papuntang Lawag. Tapos kinabukasan, nagpunta ng Benguet. Tapos yung sumunod na araw naman po, Isabela. Kaya napaka hands-on po talaga. Pero congratulations din po sa inyo dahil sabi nga, kapag nagtulungan ang DILG at mga LGUs at mga iba pang ahensya ng gobyerno, mas mapapadali po ang pagtulong sa mga naapektuhan ng bagyo. Ang nakakatuwa nga dito, Sec Mocha, nung nakatutok si Presidente, marami rin siya nakitang
pagkukulang. Ay, katulad po. Lalong higit na. Ito ba yung nabalita nung Tuesday na may mga mayor daw na absent na hindi ginampanan ng kanilang... Allegedly. Allegedly. I-check pa ho namin yun. Kasi po lumabas nga po sa balita nung Tuesday ay naghahain ng show cause orders ang inyong ahensya, DILG, para sa 10 municipal mayor sa Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region dahil sa kanilang absenteeism at negligence of duty sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Ompong. Kautusan na rin ho yan ng ating Pangulo. Kasi nga siguro nung nagpupulong ho sila, syempre, mag-i-inventaryo yan. O, sino-sino yung mga mayor at governor na nandito para pag-usapan natin yung nangyayari sa inyong lugar. Ang daming wala. So, siguro napansin ni Pangulo, nasan ba itong mga taong ito? Kasi hindi masagot yung mga katanungan na kailangan sagutin. Gaya nung nangyari ng landslide, ano nangyari dito? Nasaan yung mayor na kailangan kausapin? Sa mga ganitong panahon, hindi pwedeng mawawala ka. Kahit na alam naman natin, huwag na natin ipagkaila asek mo ka na ang mga gobernador at mayor natin na naka-base sa probinsya, may mga bahay rin sa Metro Manila. At minsan, mas madalas dito. Mas madalas pa na sa Metro Manila kaysa sa nasa probinsya. Kaya siguro nagkaroon ng typhoon, hindi na nakabalik. Yun nga yung sinasabi po natin na I hope the local governments who are elected in the provinces should stay more in the provinces kasi mas kailangan kayo ng kababayan ninyo sa panahon ng sakuna. Opo. Ano naman po ang kasong maaring kaharapin ng 10 absentee mayors na ito? Una, violation agad ng disaster preparedness law. No? Second, dereliction of duty and negligence at the same time. Pero more or less, dereliction of duty na maaring ikaso sa kanila. Ano yung mga penalties po nun? Matatanggal sila? Maaari siguro suspension muna, sususpindihin muna sila o reprimand. Pero alam mo, Asek, it's really not the penalty. But the mere fact na mahiya ka na lang. Na-erase ka o nabanggit ang pangalan mo sa media, na ikaw ay wala nung panahon ng sakuna at wala kang ginawang aksyon para tulungan ang mga kababayan mo, malaking dagok na pagdating ng eleksyon. Naku, parang nung binagyo din nung wala si Eto po, let's continue. Ano naman po ang inyong mga paalala sa mga opisyal ng bawat lugar upang hindi na maulit yung mga ganitong pangyayari? Well, una sa lahat iniimbestigahan rin po namin. Kanina na-interview ako sa isang radyo nila Attorney Bruce Rivera, no, tungkol doon sa isang mining, no, pagmimina na ipinagbabawal ng DNR pero pinayagan pa rin. As a result, yun, nagkaroon ng landslide. Sa Benguet? Sa Baguio? Opo, sa Benguet po yan, sa Benguet. Okay. Which cost a lot of lives, including yung mga rescuers. Ito yung mga kailangan tingnan din po namin ngayon. Kaya nga hinihiling ho namin, if there will be complainants, and we will also try to investigate on the matter, ito yung sinasabi natin sinasabi ni Presidenteng corruption. When you say corruption, bawal magmina kasi may ginto siguro, nagmimina. So, as a cause, as a result, kapag sobrang pagmimina, ayan, it will really have an adverse effect on us. Sino po ang mananagot dyan sa... The local government chief executives, for that matter. Ayun nga lang. Siguro, we might wait for filing of cases in the ombudsman. And then, whatever the result of the findings of the ombudsman, then we will file the necessary cases against these local government chief executives. Kasi, nakakahiya, no? Si Presidente mismo nandun, ikaw wala. Ano ka? Yan yung sinasabi, napakakapal na mukha mo. Yun nga rin sinasabi ni Presidente na pagdating sa korupsyon sa executive department, hawak niya. Pero yung korupsyon pagbaba na sa mga LGUs, kaya nga, diba, hinihingi nga rin ni Presidente, maging vigilant kayo, sabihin nyo sa amin para ma-action na namin. And speaking of that, sir, meron ba tayong DILG hotline para sa sa mga sumbong, pangalawa, nangangailangan ng tulong o may katanungan? Hindi mo kami lumalabas dun sa sinabi ni Presidente sa zona niya. Gamitin nyo lang yung 888. Okay. That's what we're promoting, including sa illegal drugs,
sumbong sa droga, sumbong sa Corrupt na anomalya, opisyal. corruption, use the 888. It's really helping us and effective. I think nasa Malacanang yata yung 888. Diba? Opo, correct. 8888. Ayan. Hotline 888. So, pag-usapan naman po natin yung mga current programs po of DILG in Ayun na po. support of our favorite, federalism. Federalismo. So, I know. Kasi tayong di ba? Tayo DILG and Oo. PCOO ang head, no? I was tasked by ASEC Jonathan Malaya to be part of the federal campaign, including ASEC Kat Halushos, no? So far nagro-roll out na tayo ng mga how do I say it, yung road shows, no? Road shows to explain clearly kung ano yung proposal. Pero alam mo mas mahalaga pa rin yung mga infomercials, no? Yung paggamit pa rin ng social media. Kasi we go down to the public, pero iba pa rin Iba yung millennials ngayon Iba yung social media that we could always use. That's why you're very important still as a MOCA in this campaign. And we're still thankful na kahit paano you have raised the awareness on federalism. So, but still, sabi ko nga, we really have to do our best to explain to the people, number one, dahil si Presidente, ang gusto lang naman niya, dahil siya'y taga Mindanao, maramdaman rin yung progreso sa Mindanao, hindi lahat na sa Metro Manila. Lang naman, ganun lang kasimple yun. To let the other provinces experience what Metro Manila Regions 3 and 4A is experiencing. Give the taxes to the people, to those who are most in need, lalo na sa Mindanao. At kung halimbawa, ito nga, paano makakatulong ang federalismo kapag may mga ganitong sakuna, yung mga bagyo, mas mabilis po ba ang tulong? Mas mabilis po ba ang aksyon? May pagbabago po ba? Malaking pagbabago kasi ngayon na-download na sa rehiyon yung ibang mga pondo na maaaring gamitin. Lalong higit yung Bureau of Fire, maaari na sa rehiyon na. No, Kasi including nga, yung nasa Maynila nasa lang yan. region na, no? No, what I'm saying is siguro mas concentrated in terms of regional concerns at regional organization. Mas madali, mas mabilis at mas maraming resources kada region. Kasi ngayon dahil unitary pa rin tayo, ang presidente pa rin ang namumuno. But if there's already a federal system, the president can still help, but the governor ng region will be the one responsible now for all the concerns ng kanyang nasasakupan. So, kunyari, may reklamo yung constituents, di ba, ng gobernador na yan. Saan sila magrarally? Doon na. Doon na sa kanila? Kanilang region. Hindi na dito sa Manila. Well, they could still do. Kaya lang, gagawin natin kasi ngayon, alam mong nakikita ko sa gusto ni Presidente, pag wala na siya sa pwesto at bumalik na siya sa Davao, gusto pa rin niyang makita na mas maraming resources ang region niya na maaaring mas ma-develop palalo ang kanyang lugar. Kasi ayaw niya na ang mga kababayan niya sa Mindanao huling-huli sa biyayang natatanggap ng taxes na may nakukuha rin sa Mindanao. All I'm saying is, gusto niya devolve, no? Magkaroon ng devolution, no? Magkaroon ng delegation of powers for that matter. Yun nga po, sana lang ay maipasayan po, ano po? Well, I just hope that the public and the opposition will also be open-minded. It's about time na kahit paano bigyan naman natin ng konting pansin yung kahilingan ng isang presidente na nanggaling sa Mindanao. Kasi maaaring hindi na maulit na magkaroon pa tayo ng presidente ng galing sa Mindanao o galing sa probinsya. Kasi siya lang ang nakakaintindi more or less ng pangangailangan ng mga nasa periphery o nasa probinsya. So, masasabi natin siya ay presidente ng hindi lang ng taga Mindanao kundi ng mga tagalabas o mga taga-probinsya, mga probinsyano nga kung tawagin. Na nakikita naman natin ang progress ng Pilipinas kailangan makita sa ibang mga lugar rin. Kapag na-develop ang Visayas and Mindanao, I'm sure our GDP will also increase. Tama. Ayan. At ASEC RJ, ito pong mga current activities and programs po ng DILG
attached to support the administration's anti-illegal drugs campaign naman po tayo. Ano po yung mga ginagawa po natin? Meron ba tayong Thank mga you very much, Asek. holistic approach, mga rehabilitation din? Ako, thank you very much, Asek. I'm in charge of the anti-illegal drugs of the department. At isa sa bilang dating kapitan, no? At dating national president ng barangay. Nung ako'y kapitan dati, hindi naman namin pinapatupag ng husto yung BADAC, yung Barangay Anti-Drug Abuse Council. At ito lang siguro kung tatanungin nila, ano yung pinagkakaiba ng barangay noon sa barangay ngayon sa panahon ni Presidente Duterte? Isa lang po, yung pag-i-institutionalize natin ng community-based drug rehab. Noon, hindi ginagawa ng barangay na magkaroon ng community-based drug rehab. Ngayon, sa panahon ni Presidente, magkakaroon tayo ng community-based drug rehab. Bawat barangay, kailangan may community-based drug rehab para sa ganoon yung mga voluntary surrenderies at yung mga addict na po-process na natin, napaparehab na natin as a basis for drug clearing. So, yun po yung pinakabago. No? Pinakabago na ini-institutionalize natin sa barangayan. At ito'y tutulungan rin ng mga gobernador at mayor. Kasi pag lahat ng barangay may community-based drug rehab na kung saan tutulungan lahat ng addict. Hindi mahirap to Hindi to hiwalay po ito sa ginagawa ng mga doktor. I'll make it clear, Asek Mocha. Kasi pag may isang voluntary surrender, titingnan niya ng doktor kung ikaw ba ay low, mild, or severe. Kung ang addiction mo ba ay low, mild, or severe. Kapag low and mild, sa barangay ka lang. Pag severe, doon ka sa mga drug rehab talaga natin. Pag sinabing community-based drug rehab, dito pwede pumasok yung mga pastor, yung mga katoliko, mga pare, NGO. mga NGOs. Ay, meron pala isa, sir, yung SIPAG. Yes, Simula yes. ng pag-asa. Yes. Ano po yun? Taga CCF po yan. Doon din po ako nag-church. Yung mga maraming voluntaryo na tumutulong. At saka si Tony Galgana sa Valenzuela naman, ay may mga, may graduation na nga sila. In fact, sa Saturday, may graduation ng mga surrenderers na nag-undergo ng program. We are encouraging that kasi tinatanong na kami ni Presidente, ano na ba output ninyo na ginagawa ninyo sa ADAC, sa Kasabadak? Ano bang, itong sa mga programa natin, ano na yung output natin? Yung output natin, gusto natin mapababa yung drug affectation ng lahat ng barangay. At ito rin yung i-report natin sa United Nations, saka sa Human Rights ng United Nations, na ang war against illegal drugs is not only heavy on enforcement, but also heavy on community-based drug rehab. Kasi for the first time in the history of our country, nagkaroon ng 1.2 million voluntary surrendery. Hindi yung hinuli, Hindi. voluntary surrendery sa panahon lang ni Presidente. Kaya And we have to make the most out of it kasi ang gusto po namin, itong magandang nangyayari ngayon, we want to institutionalize it because by the time the president ends his term, kinabang, including the next presidents will benefit from the good system that we are now doing. Opo. At halimbawa, merong kamag-anak ang isang pamilya na gustong isali dito sa community-based rehabilitation program. Paano po yung mga step-by-step na gagawin po nila? Una ho, maaari ho kayong dumulog sa barangay captain. Okay, kung ayaw nyo, kung hindi kayo tiwala, maaari pa rin sa police, voluntary surrendery. May screening. Si-screen kayo ng doktor na manggagaling kay kapitan o kay mayor. Okay. Yung doktor na to, kailangang accredited ng DOH, isi-screen ka, check ka. Ano ba yung addiction mo? Ano yung level ng addiction mo? So may testing po yan. And they will check. If you are low and mild, you will enroll for a 1-week program na rehabilitation. But if you are working, maaari naman ho yan maging flexible. Pwedeng Saturday, Sunday. Basta you have enrolled, kasi bibigyan kayo ng certification that you are really cleared and you are really rehabilitated. Kasi that's our basis for saying that we are improving, that we are progressing. Mahalaga yung numero na yun. Meron din pa kayong numero ng mga barangay na aktibo sa mga ganitong programa? O meron pa dyan na hindi pa sumasali sa ganitong sistema po? Alam nyo, good thing you mentioned that, Asek Mocha. Kasi right now, nakatutok ako sa 5 rehiyon lang kasi ito yung pinakamataas ang drug affectation. Saan yung mga yun? NCR, Region 3, Region 4A, Region 7, sarabing sa Cebu, di ba? Region 9. Ang anong hinihingi ko sa kanila,
Kasi ang PNP, minsan, iba ang numero sa PIDEA. Iba rin ang numero sa local government in the number of voluntary surrenderies. Mahalaga po sa akin na ma-reconcile nila yung records. Para sa ganon, malalaman rin natin kung ilan ang na-rehab nyo na. Kasi mahirap po kasi kapag hindi nare-reconcile o hindi nag-uusap ang police, ang PIDEA at ang local government. Yun po yung dynamics namin ngayon. Yun yung ginagawa po namin ngayon. Kailangan yung voluntary surrenderies at yung rehabilitated magkaroon ng reconcile number. Ngayon, nakikita ko yung ibang local government hindi nagpa-participate. Why? Kasi minsan lip service lang. Kunyari, oo, ganito, ginagawa namin yan, sinusuportahan Alam namin. niyo kung bakit tinatanong ko, Asek Mocha? Kasi sa numero ng PNP, for example, 10,000 ang voluntary surrenderies. Sa record ng local government, sasabihin nila 1,000 lang. Ay, naku. So, syempre, ang nire-rehab nila, 500, di 50%, pero hindi yon. Ibig sabihin, kung iba ang listahan mo sa PNP, at 10,000 yan, kahit nakapagparehab ka ng 500, hindi yun ang magiging basehan, kundi yung 10,000, hindi 1,000. Anong sinasabi ko? You have to reconcile your numbers with the Philippine National Police and PIDEA. In short, the local government for that matter, lalo ng NCR, ako yung humihiling sa NCR, dahil kayo ang medyo napakataas ng drug affectation, please consolidate or reconcile your records with the Philippine National Police and PIDEA. Para sa ganun, yung budget na ilalaan nyo, pwede yung pagmalaki na 50% nakapagparehab kami. Para at least mabigyan namin kayo ng award. Okay. So, meron na kayo nabigyan ng award sa mga rehiyon na nabanggit nyo. Sino Ginagawa yung pa namin yung pinaka-aktibo? ginagawa pa namin Asek Mocha yung criteria for giving the awards kasi magjo-joint awards tayo with PIDEA and DILG. So under ICAD na to. Ayan, Ginagawa. interagency po. Sa katulong na rin namin to kay Asek Maribanaag dito sa real numbers niya. Kasi kung mapapansin mo, wala pa maipakitang numero ulit, oo. si Asek Marie. Bari on rehabilitation na hinihingi na ng mga opposition rin at ng human rights. But the reason for that kasi we're still consolidating the records. But don't you worry. I'm giving them a deadline and ready, and hopefully before the end of this year makuha na natin yung actual numbers. Ayan. Panghuli na lang po, Asek, yung mga iba pang programa and policies of DILG sa ilalim po ng inyong opisina, External and Legislative Affairs. Well, for one thing, tayo po ngayon kasi ang namamahala ng legislative liaisoning with new law, lalo na itong homeland security na sinasabi, na may mga batas na panukala, lalo na yung panukala rin ng disaster department, di ba? So these are laws involving the department, including yung mga laws na nagbibigay ng benepisyo sa barangay. So isa na po 'yon. But I think a more important activity and program of the DILG, itong sinasabi nating e-clip. Ano tong e-clip? Ito yung mga NPA, mga rebels who surrendered and went back to the government. So ito po rin yung tinutulungan namin na yung mga NPA nating kapatid, mga Muslim nating kapatid na rebelde. Si Presidente has a very good program for all of you. May livelihood pa, di ba? Meron livelihood for you to come back to the government and stop the rebellion for that matter. Ayan. Asek, bago tayo magpaalam, mga good news po sa inyong ahensya, kung meron po kayong mga announcements at meron kayong mga gusto ipaalala sa ating mga kababayan po. Una sa lahat, sa ating mga kababayan, lalo na higit sa local government, lalo higit sa barangay, organize niyo na yung inyong Barangay Anti-Drug Abuse Council. Kasi pag hindi nyo na-organize yan, makasuhan ho kayo ni Yusek Dino. At ako, kasi nakalagay sa batas, upon assumption of office, you have 30 days to organize your BADAC and make it functional. Hindi lang organized, you have to make it functional. And if you cannot make it functional, baka kasuhan uli namin kayo. We are doing this not because we are putting you down or we are bullying you, no. We are doing this because the people demands that we must be vigilant and we must work harder to maintain yung drug affectation natin sa lugar. Kasi ito yung isa sa mga pinangako ni Presidente sa atin nung siya'y nangangampanya at sa mga OFW na malaking na itutulong sa ating ekonomiya
Ang hinihiling nga ng mga taga-OFW na kung po pwede sana yung nire-remit nilang pera sa atin sa bayan hindi na nawawala o hindi na walang bisa kasi na pupunta lang sa droga o yung mga anak nila dahil lulong na sa droga nababaliwala yung nire-remit nila. So what they're saying is wag sana masayang yung kanilang sacrifices sa pagre-remit sa ating bayan. Kaya pinangako ni Presidente yan, no? Lalo higit sa mga bayani natin, lalo ng tinatawag natin bayani, ang OFW, dahil isa lang sila sa mga tumutulong sa ating ekonomiya. Yun ang pinangako ni Presidente sa kanila at sa atin. Sana bigyan natin ng konting ayuda at konting dasal na kung maaari sana suportahan na natin at tulong-tulong na tayo dito. Yan, maraming salamat po, ASEC RJ Echeverry ng DILG. Thank you very much, ASEC Mocha, and more power to you. Salamat po. At dito po muna magtatapos ang ating programa. Sana po ay naliwanagan tayo at nabigyan ng kasagutan ng ating mga katanungan tungkol sa ilang polisiya at programa ng DILG. Patuloy pong tumutok sa programang ito upang inyong malaman ang iba pang proyekto ng pamahalaan para sa mamamayang Pilipino. Nais po nating pasalamatan ng PCOO, RTVM at Radio Pilipinas. Para po sa ibang impormasyon, patuloy niyo pong sundan ang PCOO and RTVM Facebook pages, RTVM YouTube channel at rtvm.gov.ph. Sa lahat po na nakatutok ngayon, maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. At hanggang sa muli, ako po si Mocha Uson at ito po ang The DDS Podcast. Solid! Mula sa palasyo, straight from the palace, two of the most trusted DDS voices have joined forces para ihatid sa inyo ang mga kwento sa likod ng balita. Unhampered, unadulterated, exclusive behind the scene. Exclusive behind the scene. Programang para sa masa. Ang DDS Podcast.